Magandang araw sa inyo mga kapinta, welcome back sa aking channel. Ito yung huling parte ng ating step by step video na kung saan iginayak natin yung ating solid wood na nara. Matapos natin itong maigayak, mapahiran ng lason at makalipas ang 24 oras, maaari na natin ito lagyan ng sealer, masilya at wood stain. So manatiling nakasubaybay para makita nyo ang bawat step ng aking gagawin dito sa video ito. Kung paano ang tamang paraan ng paglalagay ng ating wood stain, masilya, ganun na din kung paano lihain ang ating masilya. So, magsimula na tayo. Makalipas ang 24 oras, tuyo na itong ating sulignum. Maaari na tayong maglagay ng ating lacquer sanding sealer. Para doon sa nagtatanong kung ano daw ba ang ating sulignum, ito daw ba ay wood conditioner? Hindi po kapinta. Ang ating sulignum po ay isang likido na nagpe-penetrate sa ating mga solid na kahoy. Isa ito sa mga lumalaban sa mga bukbok, anay at iba pang na maaaring makasira sa ating kahoy. Matapos po nitong matuyo, maaari na po tayong maglagay ng sealer o yung lacquer sanding sealer. Ang ating lacquer sanding sealer, ito naman po yung bilang pumapalit sa ating wood conditioner. So kung wala kayong wood conditioner, lacquer sanding sealer lang po maaari na. So dito nagtitimpla tayo ng ating lacquer sanding sealer. Ang ratio natin dito ay 70-30. 70% ng ating lacquer sanding sealer, 30% ng ating acrylic thinner o kaya lacquer thinner na Boysen. Ipapahid natin ito gamit yung ating paint brush. Ito yung magsisilbing wood conditioner natin para maging maganda yung pagpahid ng ating wood stain. Matapos natin ito mapahiran ng ating lacquer sanding sealer, maghihintay lang tayo ng 15 to 25 minutes bago ito tuluyang matuyo at maaaring masilyahan. So kung makikita nyo, maganda yung pagkakahasa ng ating kahoy, maganda yung pagkakagayak ng ating pintuan, malinis. Para sa part 1 ng ating video, ilalagay ko yung link sa description box para madali nyo mapuntahan kung sakaling hindi nyo pa ito napapanood. Para sa ating masilya, gagamit tayo ng Spertite. Ang yari ng ating pintuan ay light color lang. So gagamit tayo ng Spertite o kaya Shortite. Kung mapapansin nyo, madilaw yung ating masilya. So isa yan sa mga kailangan natin kung sakaling light color lang yung ating gagawing kulay. Para naman sa mga dark o kaya mapupula, walnut, ganyan, maaari kayong gumamit ng Polatite o kaya Pedtite. Pero dito gagamit tayo ng Shortite. Ang ratio nga pala natin dito ay 1:1. 1 part ng ating Spertite at 1 part ng ating patching compound. Halimbawa sa 1 litrong patching compound o Shortite, ganun din sa ating patching, 1 litro din. At lalagyan lang natin ito ng lacquer thinner o kaya acrylic thinner bilang panlusaw dito sa ating masilya hanggang sa makuha natin yung tamang lapot nito na maaari na natin siya ibatak. At lalagyan lang natin ito ng konting oil tinting color, burnt umber. Iahawig lang natin yung kulay ng ating masilya doon sa ating kahoy para pagka nagpahid tayo ng wood stain, magpare-parehas siya.
Makalipas itong 25 minutes, tuyo na itong ating lacquer sand sealer. Maaari na natin itong masilyahan gamit yung tinimpla natin kanina. Para nga pala sa pagpapahid ng ating masilya, ipapahid natin ito sa lungat sa haspin ng ating kahoy. Nang sa ganun pumasok yung ating masilya sa maliliit na butas o betas ng ating solid na kahoy. Ipapahid natin ito ng hanggang 2 mano. At mag-aantay tayo ng 15 to 25 minutes na pagitan sa bawat mano nito. At panibagong 25 minutes para tuluyan itong matuyo o tumigas. Para sa ating kapinta na nag-comment, shoutout sa'yo. Ano daw ba yung ginamit natin pandikit sa dugtungan ng ating pintuan? Ang ginamit po natin dito ay Pioneer Epoxy A and B. Ang ratio po natin dito ay 1:1, 1 part ng A at 1 part ng B. Mag-aantay lang po tayo ng 12 to 24 hours bago ito tuluyang matuyo o tumigas gaya ng ginawa natin sa unang parte ng ating video. So kung makikita nyo, ganito na itsura ng ating masilya makalipas ang 25 minutes. So ibig sabihin yan, maaari na natin itong gamitan ng papel dili. Malinis nating mabuti. Siguraduhin na walang kahit na anong alikabok na matitira dito bago tayo magsimula sa pagpapahid ng ating wood stain. Para sa ating wood stain, gagawa tayo ng sarili nating wood stain gamit itong ating paint thinner at oil tinting color burnt amber, Boysen. Ito ang gagamitin nating pampondo dito sa ating Nara. Para sa ratio ng ating pondo, sa 1 litrong paint thinner, 1/8 liter lang ng ating oil tinting color o kalahati lang nitong ating ginagamit ngayon. Para ang purpose lang naman ng ating gagawing wood stain
magpantay lang yung masilya natin sa kulay ng ating kahoy. Sa madaling salita, matabang lang yung titimplahin natin. Pero kung gagamit kayo ng mga light color gaya ng mga Milina, ang ratio yung gagamitin nyo ay 1 liter na paint thinner at 1/4 liter ng ating oil tinting color, burnt umber. So depende yan sa kahoy na inyong papahiran sa ratio na inyong gagamitin ng inyong pondo. So dapat importante yan na yan ay alam nyo. So dito matabang lang yung titimplahin natin. Gawa ng may sarili ng kulay itong ating Nara. So itong ating pondo, ipapahid natin ito sa pamamagitan ng basahan. At iaayon din natin sa haspe ng ating kahoy. Huwag kayong magpapahid ng pondo gamit yung brush. Kasi pagka pinahid nyo yung pondo gamit yung brush, mananatili ito sa kahoy at magpe-penetrate ito. Habang tumatagal yung pondo sa ating kahoy, mas lalo itong nagda-dark o mas lalo itong sisipsipin ng ating kahoy at magkakaroon ng hindi pantay-pantay na pagpapahid. So dapat ipahid natin ito gamit yung ating basahan. Importante yan yung pagpapahid ng ating wood stain. Nang sa ganun magpantay-pantay yung kulay ng ating ginagawa. Gaya ng ginawa natin ngayon dito sa ating pintuan. At matapos natin ito mapairan ng oil wood stain, mag-aantay lang tayo ng 1 hanggang 2 oras bago natin ito maaaring isprayan ng ating lacquer sandy sealer hanggang 3 patong. Kung gagamit naman kayo ng roller, mag-aantay kayo na hanggang 1 araw bago nyo ito maaaring gulungan ng ating lacquer sandy sealer. So kung makikita nyo, itong ating isang pintuan, mapula yung bandeha. Isa rin yan sa gagawin ko ng video. Ibi-bleach natin yung bandeha o yung gitna ng ating pintuan. Ibi-bleach natin yan. So abangan nyo yan sa susunod nating mga video. Gagawan ko siya ng sarili niyang video kung paano tayo mag-bleach para pumarehas yung kulay ng ating kahoy. Dahil ang gagawin natin finish dito ay light color lang o halos oak lang. Medyo ida-dark lang natin siya ng konti. So hindi natin kailangan yung mapupulang kahoy dito. So i-bleach natin yan. So ayan, pansamantala hanggang dito na lamang muna yung ating step by step video. Kung makikita nyo naman, maganda at naging maayos yung kinalabasan ng ating oil wood stain. Lumabas yung natural na haspe ng ating kahoy. Kitang kita siya. Maganda yung pagkakagayak natin. At ilalagay ko nga pala yung link ng part 1 ng ating video para mapanood nyo kung sakaling hindi nyo pa napapanood. Para nga pala doon sa isang kapinta natin na nagtatanong kung ano daw ba yung mga klase ng top coat na ginagamit at nais daw niyang malaman. Para sa top coat, maaari kayong gumamit ng single component gaya ng clear gloss lacquer or lacquer dead flat, Boysen. Kaya lang, yung mga top coat na yung panloob lang ng bahay, hindi siya pwede panlabas. Mahina siya sa ulan at araw. Para naman sa mga matitibay, gagamit kayo ng 2 component system o yung mga merong catalyst o hardener gaya ng mga automotive clear coat o kaya polyurethane top coat. So yun lang yung mga maaari nyong gamitin kapag sa panlabas ng mga pintuan o yung madalas na arawan. So shoutout sa iyo kapinta. God bless. So maraming salamat sa inyong panunood at hanggang dito na lang muna yung ating step by step video. Abangan nyo yung part 3 ng ating step by step video na kung saan maglalagay tayo ng lacquer sandy sealer at kung paano magbuli. So abangan nyo yan mga kapinta.